Mga kapatid, isang napakamatindi at nakakatakot na banta ang binitawan ngayon ni US President Donald Trump. Ngayon ay pag-uusapan natin mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sabing ganon sa post mga kapatid ni US President Donald Trump. Ayan, malinaw na nasa screen natin. A whole civilization will die tonight. Doon pa lang mga kapatid a whole civilization. Kumbaga parang tinutukoy niya rito, buong Iran na. No? Buong sibilisasyon na, kumbaga buburahin niya na yung buong mapa ng Iran mga tol. Sabi niya gano'n, a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen but it probably will, sabing gano'n. However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter, and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionarily wonderful can happen. Who knows? Sinong nakakaalam? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world, 47 years of extortion, corruption, and death will finally end. God bless the great people of Iran. Yan mga kapatid yung post ni US President Donald Trump. Bago pa man dumating yung deadline niya ng 8 p.m. Eastern Time. Actually, the moment na pinapanood mo to, tapos na yung deadline niya mga tol. No? So siguro bibigyan natin ng reaction video kung ano man yung mangyayari pa no sa mga oras na to. Kasi itong nire-record natin to mga tol, hindi pa nangyayari no. Pero ito na yung paunang post niya. At ayon nga mga kapatid sa isang sikat na author na si Robert Kiyosaki, siya yung sumulat ng Rich Dad Poor Dad, kung alam niyo yung librong yon. Sabi niya ganon, President Trump threatens a whole civilization, a new civilization will die tonight. No? Buong sibilisasyon mga kapatid ang mamamatay daw ngayong gabi ahead of his 8 p.m. ET o Eastern Time Iran deadline. No? Naunang babala niya to bago pa dumating yung kanyang deadline. No? He added, "We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. The deadline is 8 p.m. Eastern tonight." No? Sa atin mga kapatid is 8 a.m. 8 a.m. no? What has already happened today before the deadline? Ito yung mga nangyari na mga kapatid bago pa yung deadline na yan. The US struck dozens of military targets on Karg Islands overnight. Iran's single most important oil export hub. Yun yung Karg Island nila. This is the second time Karg Island has been targeted in this war. It processes the overwhelming majority of Iran's oil exports. Hitting it again before the deadline is not a warning, it is pressure. Mga kapatid, Israel has struck Iranian railways and bridges. Netanyahu confirmed it publicly this morning, saying Israeli forces attacked the railway lines and bridges used by the Revolutionary Guards. The IDF issued a warning to Iranian civilization o civilians to stay away from trains and rail lines for 12 hours kasi nga bobombahin nila yon. So umiwas daw muna sila sa mga railways, mga daanan ng tren, mga ganyan. At least 2 bridges have been destroyed. A railway bridge in the city of Kashan was struck, killing 2 people. A residential area in Tehran was hit overnight. At least 18 civilians were killed in Alborz province alone this morning. Tas ito yung naging response ng Iran, mga kapatid. Ito yung naging tugon ng Iran. Iran's government called on young people, mga kabataan, siguro mga Gen Z, no? Artists, athletes, students, lahat. Professors to form human chains around country's power plants to use their own bodies as shield. Kumbaga, bakuran ninyo. Kasi baka kapag nandiyan kayo, may mga civilian, tulad na lang halimbawa ng mga artists, athletes, students, mga estudyante, professors, to form human chains. Kumbaga kapit bisig, di ba? Doon sa mga power plants, baka sakaling hindi bombahin ng Amerika o Israel kasi madadamay ang mga civilian. So yun ang ginawang tugon ng Iran, sabing ganun. Iran's president said 14 million people have volunteered tonight. 14 million people mga kapatid ang nagboluntaryo na gawin yung mga bagay na yon.
No, the IRGC warned that if attacks on civilian targets continue, our retaliatory response will be carried out far more forcefully and on a much wider scale. Sobrang palala na mga kapatid ng palala ang nangyayari ngayon. Sabi nga mga kapatid ng Qatar, talagang uncontrollable na. Hindi na makokontrol. So saan pa ngayon mapupunta ang ating daigdig? Ano ang inyong masasabi rito mga tol? Comment kayo sa ibaba. Ngayon mga kapatid, ang Iran na ang nagbigay ng 10-point counter proposal, no, sa pamamagitan ng Pakistan para matapos na itong gerang to. So Iran na mga kapatid ang gumawa ng proposal, no, para magkaroon na ng kapayapaan at matapos na itong gerang to. Ayon yan dito sa TRT World. Pag-usapan natin mga tol. So ayon dito sa report mula rito sa TRT World, yan, Iran conveyed a 10-point counter proposal through the mediator Pakistan, saying it will only accept an end to the war with the United States and Israel with guarantees it won't be attacked again. Iranian state news agency IRNA reported on April 6. So, na-report lang to noong April 6 mga kapatid, no? Ano-ano tong mga proposal na to mga kapatid? Eto. Number 1, basahin natin. Permanent end to the war, rejects any temporary ceasefire. Guarantees that Iran will not be attacked again, no? Garantiyahan daw na ang Iran ay hindi naaatakihin muli o kahit kailan. And Israeli strikes against Hezbollah and in Lebanon, no? Tigil na rin pati Lebanon. Halt to all regional attacks not just against Iran. Full lifting of all US and international sanctions on Iran. So, panglima yon mga tol. Number 6, in return, Iran will lift its blockade and reopen the Strait of Hormuz. Yun ang kapalit mga kapatid doon sa 5 yon. In return, aalisin na nila yung mga harang nila o aalisin na nila yung pag-ipit nila dito sa Strait of Hormuz at bubuksan na nila yan. Which is yun naman ang kagustuhan ni Trump mga tol. No? Pero sad to say, ayon mga kapatid sa Department of Energy ng Pilipinas, is malabo na daw maibalik pa, no, yung 60 pesos o sa dating presyo ng petrolyo dito sa Pilipinas. Ewan ko ba. Panoorin nyo na lang sa balita mga tol kung bakit. A protocol for safe passage through the Strait of Hormuz, no? Iran will impose a transit fee of $2 million per ship. $2 million per ship mga kapatid ang sisingilin ng Iran, no, as transit fee. Siguro para dun sa pagpapagawa ng mga nasira, no. The fee will be split with Oman. Hahatiin na kasama Oman. Reconstruction of infrastructure destroyed by US and Israel demanded as a separate condition mga tol. So ito yung 10 kondisyon ng Iran, no, para magkaroon ng kapayapaan at magkaroon na ng tigil. Kumbaga tapos na gera. At ang isa nga dyan mga kapatid is yung bigyan sila ng garantiya na hindi na sila muling aatakihin kahit kailan. Ganon din ang Hezbollah sa Lebanon mga tol. Ewan ko, hindi kasama rito Houthi sa Yemen, no? Pero Hezbollah lang yung binanggit dito. Well, hindi pa naman kasi inaatake yung Yemen, no? Ano lang, yung Lebanon lang mga tol yung talagang nakaramdam ng bakbak din ng Israel, eh. So ikaw, ano masasabi mo tungkol dito? Hindi ko pa alam kung tumugon na rito ang Amerika mga kapatid, no? Tingnan na lamang natin sa mga susunod nating video. Comment ka sa ibaba.